Good day everyone again. This is your Playboy TV powered by Ganana TV. At syempre magkakaroon naman tayo ng panibago na naman reaction para po sa lahat ng mga maabang na naman dito sa ating Playboy TV. And syempre maraming salamat po sa inyong mga mainit na magtanggap. And nandito na po ang inyong lingkod, ang Playboy TV powered by Ganana TV. Guys, ito sasabihin ko sa inyo sa mga makakapanood nito, isa sa pinakalistahan na paborito ko sa lahat ng mga rap battle ng Pilipinas. Sa mga hindi nakakilala niya, si Akataho, dating Nico yan, no? Di ba? Pag sinabing Bano, no? Na si Akata yan. Kilala natin yan bilang Nico, no? Shout out to all of you guys. And ang yung Playboy TV, powered by Gadena TV. Siyempre, andyan naman ang yung lingkod. Talaga na magbibigay tayo ng reaction. Reaction na naman dito sa ating mga bakbaka na mainit na labanan ng itong mga flip topper natin, mga MC. No? Sa kabilang banda, andyan si Pistolero. Isa sa mga pinaka-paborito nating bumabanat talaga ng MC. Pero hindi na natin patatagalin. No? Siyempre, alamin natin kung sinong lalamang dito sa laban na to. And maganda dito sa again, no, nagpapasalamat po ako dito sa Pangil sa Pangil, no, production. Talaga naman pinagkakapitagan ng binamahal nila tayo upang magbigay tayo ng mga action dito sa ating Playboy TV powered by Guardian TV. Siyempre, of course, ang inyong lingkod, Guardian TV rin po. And let's do it, guys! Basta yun na, yung nakalimutan ko, shoutout ko na lang sa page. Thank you. Tosto, tawin ba? Oo. Panalo ka, sino muna? Uy! Panalo ng coin toss, si Akata. Mauuna si Pistolero. Pangil sa pangil, sagbangan na! Ganda ng laban na to, no? Big shoutout talaga sa ginawa ng Pangil sa Pangil. Ang sarap paglabanin tong dalawa na to. Isa sa mga dalawang klase ng MC talagang inaabangan. Sisimulan ka ng ganito. Freestyle muna. Sino dito yung mga pumunta na naniniwala na kaya kong talunin ni Akata? Taas nyo kamay nyo. Diba? Hindi pa nagsisimula, nabali ko na yung paniniwala. Sa coin toss ako pinili nitong bobo na mama. Alam niya kasi sa battle rap, pre-battle ang aking panata. At the fact na pinauna niya ako, that means nag-iisip siya ng tama. Hindi ka baliw. Alam mo kaya nga, ito talaga inaabangan kong MC rin. Bukod kila M-Side, kila ito magaling talaga sumulat talaga to si Pistolero. Sa totoo lang napakagaling sumulat na itong bata na to. Tangina mo, Nicole, good morning! Grabe, bakla lang Nicole daw, Nicole. Pangalan pa lang, alam nyo na kung ba't punong-puno to ng galit. Lumabas siyang walang bayag sa ultrasound. It's a girl! So yung mga magulang mo excited. Nagpasadya agad ng kobre ka, masama na nahi. Sinuyot agad yung market. Kaso nung lumabas kang may bayag, mas nang hinayang pa sila sa gamit. Ba't pa daw papalitan yung Nicole na paburda na sa blanket? Guling ng bina talaga. Ang Pistolero talaga, no? Grabe. Big shoutout sa'yo, Pistolero. Alam mo yun? Hindi na mapaalala ko lang bago ka naging Akata, may 22 battles kang naging Bano at naging ulam ng mga troll. Yeah. Totoo yun. 22 battles, no? Asa Nico, no? Dati siyang Nico. Nagtago sa pangalang Nico, full name Nico Nachor. That means kinahiya mo yung pangalan mo, ihumang itanggitol kasi ayaw mong marinig si Arik ng mag-ingay para kay Nicole. Pangalan mo. Tapos babalik ka dito, nakakatakala mo, hindi ka tanga. Kinangina niyan, sabi niya kay Rapian, anong silbi ng pagcha-champion mo sa FRBL? Bumaba ba yung presyo ng bigas? Ha? Ano connect nun? Pag nanalo ka ba, magro-rollback ba yung gas? Ano kalaban nung Petron? Tangina mo, sa FRBL nanalo, hindi sa eleksyon. Tanginan to, 10K lang yung napalalunan, tapos bibigyan mo ng problema ng bansa kung di ka ba naman isa't kalahating bopis. O sunugan at kaharap mo, ano problema ko, world peace. O champion, sasabihin, naghahabol, ulul.
Para sa inyong kaalaman, January pa lang dapat may nakakasa na kaming laban. Kaso tong idol niyong pa-famous, pasimple kong iniilagan. Baka mawala daw yung gutom ng pagiging kampyon at tuluyang mapanghinaan. Kaso nakaraan lang lahat kayo pinakitaan. Kakatunaw lang ni Sendlock sa tiyan ko, di pa ako nalilipasan. Bigat talaga ng pastolero. Grabe talaga tong bata na to. Talagang shoutout boy. Baliw! Kinanginan to, kukumpara nyo yung estilo ko dito? Ano ba ginagawa nito? Gagamitin niya yung common struggles ng isang artist at itutulak papuntang depression. Then there comes the time na gagawin niya na yung therapy session. Then he will relate that sa common issues ng society, so basically he's using you as a weapon. Pinoprogram kayong maging victim to make you feel that you need that lesson. Shut the... Alam mo pistolero na. Listahan talaga kita Brad no. Alam mo kahit na gusto ko kayong pagsabayan ni Sinyo sa totoo lang. Gusto ko kayong pagsabayan although magkaiba yung inyong estilo ni Sinyo dahil more on joke si Sinyo. Ito kasi mas malalim talaga to si paring pistolero. Fuck up! Pag walang weakness yung kalaban, idadama yung anak, asawa, magulang, lahat ng pwedeng lumabas sa kanyang dila. Kung kailangan patayin, rapin, paulanan ng suntok at sipa. Alam niya kasi yung masakit at yun yung mismong nakakalungkot makita. Kasi lahat yun galing sa taong di nakaranas ng kumpletong pamilya. Wala kang father figure. Iniwang ka na nung bata pa kayo. Walang oras sa'yo si mom, mas importante yung trabaho niya sa'yo. That means wala kang papa, tas di kalab ng mama mo. Mama ni Paulson, displasyada, tapos mama ko edukada. Love ka ba? Ano mang narating niya sa buhay, yung masakit na katotohanan di mo kayang tanggapin. Malaki ang kaibahan ng batang natustusan lang sa naranasang mahalin. Di ba usapang pagmamahal ng ina? Wala tong maipagyayabang miski na ano. At sa puntong to, kaya kitang saktan kahit sabihin ko lang na ang sarap magluto ng mama ko. Nak, bagong game! Sasamahan ka ni Yaya mag-play. Si Yaya magluluto ng food, siya din magsasalin sa plate. Hinayaan sa mahal na school ka magstay, pero si Yaya kasama sa family day. What the fuck is up with that? Man, real shit. Si Yaya kasama sa family day. Kasi, facts. Baka machok siya dito Baka machok. The more na nagdadamay ka ng mahal sa buhay, the more na mabibring up ang iyong loved ones. The more na may binabastos kang anak, the more na madadamay si ritmo sa laban. Pero wag kang mag-alala, hindi ko na ginagawa yan at wala akong planong bumaba dyan. Sapat na sa aking makita kang nabubuhay na parang wala kang iniingatan. Sige, hukayin mo yung buhay ko. Ano makikita mo? Usapang battle rap? Sunugan at flip-top ako may hawak ng kampyonato. Sabi mo, pangarap mo maging artista, ako gumagawa ng gusto mong trabaho. Sa labas nito, meron akong magulang na tuwan-tuwa sa mga ginagawa ko. Tahimik na pamilyado. Asawa at mga anak na laging may laman ng plato. Ngayong kato-therapy session, tignan natin yung mga pinaggagawa mo. Subukan natin kung tatalab yan sa kontento at masayang tao. Grabe! Grabe. Pistolero in house. Oh my God, Pistolero in house. What are you doing here, boy? Grabe naman sa bahay ni Flipboy TV. Talagang nagre-react tayo ng maganda dito, Yun ang masasabi ko, guys, nagre-react tayo ng tama dito. And first round ni Ginoong Akata. Pakinggan natin. Lakas ng tama. Check ko muna Akata live on stage! That means good morning! This is a wonderful day. Oh, god damn! Battle rap na naman! Malamang si
Rizal talagang annoyed na! Wala nang wordplay! Mongoloid ka! Isa kang beta, diagnosed sa pagiging alpha, bobo, ultra, omega, autistic! Ilang ulit ka na nga nagwagi. Di ka pa masaya? Akala ko sasabihin niya ultramagnetic pop eh. Akala ko bibitaw siya ng eraser heads eh, no? Nag-aamon ka na ng baliw. Ganyan ka kalala? Anong gusto mong patunayan? Ikaw pinaka-abnoy? Kung sunugin ko kaya pagkatao mo habang naglalaro ng apoy. Gusto niyo sample? Old gods, pati idol. Sama na host, tagahatol. Akata versus all. Putang ina, Royal Rumble! Cause I don't need no backup para sa mga tulad mong low-life mambuli. Yung kumu, kung hindi nakakblock, malamang isa na rin sa mga umiiyak si Looney. 3GS, uprising, flip top, sunugan, at ngayon, PSP naman. Tingnan nyo, ang galing ng combo. Mga nag-uululang, squatting at konyo. Mga feeling magaling at bobo. Mga nag-uungguyang mga matching at chonggo. Nakikita nyo ba tong mga flip-top loyalists agad? Pero kung sang liga, nakikitang nagtatanghal. Sa galaw nyo pa lang, kita na agad. Na yung kinikita nyo, hindi nagtatagal. Sila daw tong mga OG na may malaking paycheck kada laban. Ang iyayabang, astong celebrity pa yung pagsakan. Ganyang bagay, di nyo dapat pinagsisigawan. At pag siningil kayo ng BIR, baka hindi nyo mabayaran. Malaking TF, gago! Kwento mo sa Pagcor at PNP. Kung talagang malaki yan, bakit kailangan pang umiligal ng mga bobong tulad ni Tipsy D? Taas kamay, energy ball! Para sa Binanatan si Tipsy D ah. Baliw itong hayop na to ah, baliw. Para sa 2,000, first digit, number 4. Tangin na to! Sa mga hindi nakakalam, no, si Tipsy D ho, no, nakakulong nahuli ng pideya. Ay ng Pagcor pideya. Ng Pagcor dahil nga sa kanyang rambulito, no, nagpaparambol siya nung Sibira at Balibali. Kung ano pinapasok ni Tipsy D, nadali tuloy. Wala kasing lisensya, di ba? Tapos na! Top 5 sa most viewed battle rapper sa buong mundo. Yung kabubuhan, kabilang globo na! Masyado kasi kayong tuwang-tuwa sa average na salary. Mga inutil at gusgusin na seller ng loyalty. May nalalaman pa kayo third generation supremacy. Yung mga battle nyo naman walang royalty. Grabe naman yun. Bigat talaga ni Akata. Alam mo kung hindi na siya nagpagilit ng pangalan, no? Yung pagiging Akata niya, no? Talagang iba yung reaction ko rito kay Akata. Iba talaga boy, iba ka talaga. No? First battle pa lang to, first round pa lang ng battle nila. Kaya nga 2 times champ ka na't lahat, di ka pa mapanatag. 300k in cash, nawala lang ng ganun sa iyong palad. Di mo ko gayahin, still winning kahit tipirin ng bayad. Because when Arik gives me 10k, after 3 days, 100k na kagad. Pagkat ang pera, dapat minumultiply at di pinangwawasak ng atay. Tell that to your group mates nang di nila maisipang magpakamatay. Huwag kayong tatanga-tanga na para sa barya, agad-agad na ride or die. Be like Akata, parang nagbebenta ng bansa pagkat talagang malaki ang ROI. Talagang malaki ang ROI. Putang ina, laki ng ROI, di bumalik. Nawawala. Huwag kayong magtaka, ganyan talaga pag tumatanda. Dang ina. Yung ROI, di na bumalik. Tang ina si Arik na bankrupt dahil sa inyo.
Bumalik yung ROI. Shit. Tangina. Eh, mahirap no pag nachochok talaga yung mga MC natin eh, no? Pag nachochok sila, yun ang problema eh, no? Ay, pero pukin ang ina mo! Nag-gray ka pa, mukha kang hipopotamo. Sorry kung naalimutan yung sinulat ko, malay mo bumalik din, kwentuhan muna tayo. Naitawid niya. Ang galing, ang galing. Okay na yun, sa'yo na yung 30 mil na panalo. I-date mo ng maayos yung asawa mo at itrato mo ng maayos yung mga anak mo. Gusto ko yung mga ganyang pagkatao, kaya nga kita ayaw i-battle, gago, kasi wala akong maayos na matatrabaho. Maayos naman yung buhay mo eh. Ba't kailangan mo pa ako? Kung ako sa'yo, tulungan mo na lang yung mga tropa mo na umayos yung sila katulad mo. Tingnan mo yung mga tropa mo sila Lip Cram, sila Poison 13. Tangina, puro gusto magpakamatay. Di ka ba marunong magbigay ng maayos na gabay? Tangina, anong klaseng tropa niya? Nag-aaway pa kayo nila Sherman. Tanginang yan. Bububu kayo ng gang, tapos bandang huli kayo magpaplastikan? Huwag ganun, Brad. Ang pangit nun. Tingnan mo si Lance. 3 anak, walang trabaho pero buhay lahat. Alam mo bakit? May tropa siyang kakata. Grabe freestyle na lang freestyle yung ginagawa niya. Pati si Pistolero natuwa Putang ina, yung sa ROI, di pa rin dumadating. Ang haba ng ano niya, latanya niya, no? Actually, freestyle na lang ginawa niya. Araw-araw, ayaw bumalik. Ito na! Pumapasok sa akin yung pera kahit hindi ko pinipilit. Sapagkat kung hindi ka kikita, dapat di mo iniisip. Just think of this event. Ang mahal-mahal ng ticket. Halos mapuno yung venue, tapos ganun lang yung TF. Tapos yung kay Apex, bawal sabihin, nasa non-disclosure agreement. Pero mas malaki yung binabayad kesa sa atin para sa upgraded 2010 lyricism. Tangina, nakakasmell ako ng hocus-pocus, Mr. Pibus. Para ang negosyanteng nagme-mekos-mekos. Well, I don't know Ang dami niyang litanya ditong pasok sa lahat, Ang dami niyang litanya, guys, Yung totoo lang, ang dami niyang pasok dito, Kung may masama ka man na modus, I demand for royalty increase at magbigay ka pa ng bonus. Ano, daming gusto, daming hangarin. Sa ginawa ko, alam niyo naman yung nangyari. Tumaas yung bigayan, sumarap yung pagkain. Kayo tong nakinabang, kaya magpasalamat kayo sa akin. Hindi ko to ginagawa para basta lang magyabang. Alam kong kailangan mo rin kumita. Hindi rin kita tinuturuang manglamang. Tinutulungan lang kitang bumuhay ng pamilya. Sumigaw ng pagbabago, tuturing yung salot sa hip-hop. Tol, mabuti akong tao. Sadyang ginago lang ako sa flip-top. Tama yan, ako, aminado ko nun, mukhang nababoy siya sa flip-top talaga, Alam niyo, si Angkata kasi, si Nico, mabigat din ho yan na MC. Ang problema lang kasi hindi siya nabibigyan ng magandang battle, guys. Napapansin niya kasi rin, ang dami niya, kaya may mga battle siya na kawawa na siya. I mean, hindi siya nabibigyan ng magandang ng star ika nga, yun ang problema, Yun ang pinaka-problema na nakita ko, kaya na siya nagpalit ng pangalan niya. Hindi lang basta pamimintas ang aking binibigkas. Sa sistemang talipandas, tinatangka ko pa kayong iligtas. Kaya, bakit ka magagalit sa akin? Pinaglalaban ko lang karapatan ng battle rapper sa Pinas. Ito'y makabuluhang prinsipyo. Di lang basta pagwawala. Ang the embodiment of truth at wala kayong magagawa. Kahit ilang beses pang may magdeklara ng akatanan grata, epekto ko sa DYD basta-bastang mawawala.
Akatay, fix real and I know that you're a witness. So please, stop crying, Mr. Arik, and let's talk about business. Grabe talaga binanit niya rito, ha? Grabe parinig niya rito, Arik, ha? Umayos ka, Arik, ha? Oh, nakita niyo naman. Ang ayos-ayos daw ng buhay ko. Ba't siya yung gusto ko? Di ka ba nagtataka? Ayusin ko yung buhay mong magulo. Thank you. Tanginan to, pag binigyan daw siya ng 100, ng 10K ni Arik, magiging 100K na. Tanginan to, patawa. 10K galing kay Arik, yung 90K galing sa mama niya. Ayun ba yung ROI? Naibalik niya, ha? Naibalik niya kay Akata, ha? Tanginan to, pati si Pipos, tinitira mo pa, masyado kang pa-cute. Bad trip ka lang kasi pinagsuot ka niya ng jersey sa photoshoot. Diba? Tinanggap mo pa rin yung battle kasi kailangan mo ng pang bills. Kahit dun sa poster, mukha kang endorser ng Hot Wheels. Tangina mo. Biggest flex niya bilang gangsta, nanapak daw siya ng tulog na gwardya. Puta, lupit nun, parts. Nanapak ka na lang ng guard yung hindi pa on guard, tangina. Kasi the fact na kinuwento niyo yun sa Flip Top, sa vlog, kay Dog Brock, that means proud ka. And it also means na lahat kayo panis. Sinapak ko yung gwardya ng subdivision namin, ganun ako kabangis. Ulul, hindi yan gangsta shit, tawag dyan gangsta shish. Tanginan to, kala mo, sampalin ko kaya mukha mo, tol. Oh. Tanginan to, subdivision gangster. Kala mo talaga nagpapaulan ng bala? May pahud-hud pa, tas yung hood nyo may gwardya. Gago tol dun sa hood, pag may riot, nagsusumpa ka, no? Kaya nagbabatuan ng pillbox, bote, bato. Kala mo talaga palabas. Dun sa hood nyo, pag may riot, nagpupukulan ng Aqua Plus. To, kung makapagkwento, kala mo talaga pandiinan. Mga gangster na tambay sa milk tea, tapos pag kumalembang yung barangay, mag-uuwian. Gago! Tangina mo. Nakulong daw siya dahil nanaksak siya ng walang dahilan. Ano dahilan mo? Proud? Ulul. Pagiging matapang at sutil, hindi pareho. Ilang ulit mang ikwento, wala pa rin nakakabilib sa ulupong na to. Kung nasanay sa areglo dahil para sa respeto, handang ang alang-alang yung kalayaan kasi may tutubos sa'yo. Diba? Hindi ka matapang. Spoiled bitch ka lang. 35 anyos na pamilyadong nakatira pa din sa bahay ni mama. Puta ang galing. Senyoritong inutil na walang iniintinding bayarin. Ultimo needs ng apo, sagot ni Lola kasi wala kang alam gawin. Magsisenyor na yung mama mo, nagpapagatas pa rin. Tapos sasabihin mo, Grabe yung action ko doon. Grabe yun, di ba? Nagpami-senior na yung mama ko pero nagpapagatas pa rin. Ano ba naman yan? hindi ka nagutom, yun mismo yung katwirang alanganin. Kung nabuhay ka lang ng nakalahad, huwag ka nang umasa na pala rin. Ultimo sarili mong pamilya, di ikaw nagtataguyod at yun yung mismong kaibahan natin. Oo, di ka nagutom pero di din ikaw yung nagpapakain. Ano? Magsakitan tayo! Grabe! Woo! Pistolero, ano bang ginagawa mo talaga si Flip Top? Grabe talagang ginagawa mo sa rap battle. Alam nyo guys, sobrang himay na himay ko talaga. Alam ko pag lumatag talaga si Pistolero sa linya. Talagang lalatagan kanyan. Simusulat talaga siya guys eh. Yun ang maganda sa kanya, no? Hindi siya nagsasayang ng laban, no? Marami siyang mga laban ni Poison 13 versus Pistolero, di ba? Pero may time kasi talaga na medyo malakas din yung nakakalaban. Pero at least, no, grabe tong bata na to. Talaga sulat to the max talaga. Oh, tangina, puro yabang si Gago. Laman ng kanyang plato, niyayabang ng pasigaw. Niwala kang ang ideya kung saan galing yung pagkain lumitaw. Nakakadiri daw maging tao, laging sambit niya't bitaw. Pero sa pananaw ng may prinsipyong tao, nakakadiri maging ikaw. Tangina, malaking bahay, marangyang buhay.
Pero sa likod ng pintong pinakikita mo sa amin, yan yung tunay na nangyayari. Mga kapatid mo, may kanya-kanya ng buhay. Kwarto mo lang, hindi nababakante. Mga mahal mo sa buhay, tingin sa'yo, perwisyo at irresponsable. May tinutulugan kang malambot na higaan, pero wala kang karapatang maging komportable. Grabe! Grabe! Ang dami niyang pinakawalan doon ha. Actually, yung first round kanina guys, no, ako magre-react. Yung first round kanina, alos lamang si si Akata ha. Lumamang ng kaunti si Akata, Pero this time, tingnan natin kung makakabanat si Akata. Ang ina mo, kaya kitang saktan mentally, emotionally, o kahit umabot pa tayo sa pisikalan. Oh, putang ina yung attitude ko, baka ma-question. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataong bigyan pa siya ng simpatsya. Hindi niyo pa ba gets yun? This dude is feeling pain right now dahil totoo lahat ng na-mention at para mailabas mo yung init, ako na nag-apply ng tension. Ilabas mo yan, bro! Pistol here! Ang ina, tension! Ang bigat ng mga bitaw niya, no? Ni pistolero. Oh my God, pistolero in the house. Talaga naman, ang daming pinakawalan ng mga bara si pistolero. Grabe ka, boy. Grabe ka. Gago! Wala na akong pension! So this time naman si Akata naman. Second round ni Akata. Let's go. Matagal na, 3 years na bro. Ako nagbabayad ng bills ng aming mansyon. Kinginan to, ba't ako lalayas dun eh? Kami nagpatayo nun. Yung mga magulang ko nasa Amerika na, ako na lang nandito. Bobo pala to eh, porket wala kayong bahay na malaki. Sisisihin mo ako sa pagiging senyorito? Parang kasalanan ko naman Nakarebat siya ha. Nakarebat ha. yun. Wala to eh. Yan na ba yung pistol here in full effect? Tangina yung amat sang week, hindi ko madetect. Tipong you ain't the shit kahit ilang ulit i-inject. Di mo man lang na-reach kahit kalahati ng aking in-expect. Kung isang balahibo sa katawan, no? Di ako tinasan. Tangina mo, Mang! Wala na bang ilalakas yan? Mahigit 1 taon na akong nagpaka-sober sa battle, tapos yung relapse, wannabe preacher na rapper lang. Goals hustle! Hirap ka na nga umiskor, ang dami mo pang pasaring na sinasabi. Income mo sa buhay, ito pinaka-source. Pwes kung saan ka kumakain, dun ako tumatae. Wak as fuck, mahina. Isa kang putang inang dork. Pinagtatanggol mo lang si Enigma kasi takot kang mawalan ng work. Tingin mo talaga dito, Chong, maayos na karir? Porket ikay naging kampiyon / employee of the year. Isipin mo, para lang ikay labis na sumaya, ginawa ka pang profile picture ng kumpanya. Ito naman si Gunggong, tuwang-tuwa naman, kahit na yung iyong pagiging champ, parang J-Black lang, hindi ramdam, walang ni isang may pakialam. Wala kang pinagkaiba sa talent, nakapalit lang ay shoutout. Para sa water refilling, tinabla mo isa buhay at mas pinili mo blackout. Tapos ngayon, yung iniisip, PSP naman gagawin mong backup. Porket ramdam mo na rin na yung flip top malapit ng mabankrupt. Oh, ano? Sa akin yung sisisi? Dahil sa nagawa kong paninira? Kasalanan ko ba kung yung naging papel ko kontrabida? Tapos hindi nyo maamin na kayo itong mga pabida ang totoong dahilan kung ba't yung liga humina. 10 years ago, yung eksena nag-explode, talagang damang, kaboom. Kaso yung momentum nag-load nung may mga indigents na sa VIP room. Dati yung mga laban sobrang ganda. Piniperata, binibenta bilang DVD. Nung lumabas inyong mga pagmumuka, di na kinopya kasi naging literal pang bangketa yung quality. Yung scene, naging dirty nung mga squatting, nag-carry on. Evolution, naging very wrong. Yung battle rap bumalik sa pagiging Jejemon. Buti pa yung mga nasa music industry.
Magtagalog lang ng international track, papaldo na. Yung mga battle MC hanggang ngayon, yung suporta sa crowd, nililimos pa. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino ang legit. Gago mga tulad mo na rapper, hindi magmamatter sa mata ng elite. Masyado nyo lang gino-glorify yung iilang battle MC na yung buhay na paganda. Even though statistics don't lie, na mas marami pa rin yung mga napasama. Yan mo sila Andy G. Check nyo yung mga stories ng From Riches to Rags. Mga dating iles na bumabattle na lang para mag-drugs. Nang makita nyong maigi, naiilan lang yung may swerteng natanggap. At mas marami pa rin sa kapatid natin yung natulad kay Sak. Kaya di porket battle MC ka na, instant VIP ka na. Paulit-ulit ka pa rin magtatangka, magpumiglas kumawala sa kadena ng pagiging alipin sa mahirap na bansa. Itong entabladong to, ginawa lang para sa general audience. Dapat dun palang malinaw na sa'yo na ito'y para lamang sa mga average yung intellectual quotient. Kaya kung proud na proud ka sa yung pagiging battle rapper, nakakatawa. Kasi aminin mo man o hindi, ito'y trabaho ng tanga! Kaya nga bagay na bagay sa'yo eh. Kasi yung buhay mo sobrang boring. Yung interview mo kay Dobrak, para ka nagturo sa tao kung paano maging bonjing. Pero salute! Naunawaan ko ang iyong mga pagsusumikap. Dahil sa'yo, naintindihan ko kung paano maging autistic na mahirap. Mongoloid na lumaki sa eskinita. Kuya Josh na walang Hacienda Luisita. Ang kinalabasan, mataba at mahina, wala pang karisma. Ika'y sakto nga lang bilang ekstrang artista. Dagdag tao sa eksena, papel na walang kwenta, kontratang walang letra, putang ina, mura na nga, hindi pa mabenta. Grabe mga pinakawalan niya dito. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Napapasarap yung ano ko, nahihikap ako. Grabe yung mga bitaw ni ni Akata. Grabe din. Ano ba naman to? Hirap mag-judge. Ano? Sakit? Gago. Sarap mo nga sa rin. 2 times champion at lahat. Supporting cast ka pa rin. Habang ako, sagad pagkalokot praning, handang patayin maging si Coco Martin. Tingin mo kahanay niyo ako? Hell no. Tingin ko sa inyo mga utak ipis na pinag-aaralan ko habang nagdadamayan ng mga misis. Kaya sige lang, galingan nyo pa sa paggawa ng mga kwento tsaka chismis nang lalo yung mas mapaganda yung ginagawa kong battle rap thesis. Tanggalin mo yung piring. Tingnan mo paano mo nagawa. Kumakausap ka ng dingding, mag-isa kang nagsasalita. Laman ng iyong isipin, panay pagkukupal pa. Sabay iyong Ang dami mga bars dito na grabe ang lalim, no? Alam niyo ba yun, guys? Ang lalim. Kung marunong kayo mag-analyze, ang lalim ng mga bitaw ni Akata ngayon. normal ka. Tarantado, hindi ka matino. Katulad lang kita. Parehong sintu-sinto, kaso may pinag-aralan yung isa. Kaya, kung wala kang degree, shut up na lang. Pagkat mga opinion mo di magiging valid hanggat middle class ka lang. Round 3, pistolero. Final round na tayo. Final round na tayo, Grace. Alam mo, bantay sila this time, yung second round. Pantay na pantay. This third round tayo natin. Pati si Andy G, dinamay. Dinamay niya din. Porket kinaladkad niya yung QC, makikisabit ka din. Di ba, pansin niyo ba kung sino-sino nirereklamo? Ang lupit ng banat mo, par. Pati yung pagpaparapol ni Tipsy din ng konche, dinamay para makapagpaandar. Tanginan to. Round 1 at round 2,
napakinggan nyo. Lahat ng masasakit kong sinabi, buong-buo niyang sinalo. Ngayong round 3, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Pag-usapan natin yung corn beef, tang ina mo. Tanginan to, nagrarant sa sulugan. Corn beef lang daw pinakain sa kanila nung ahon. Talaga ba? Putang ina mo, nung dinner silang seta, nakapila na sa buffet, di pa nilalabas yung lechon sa kahon. Tangina, corn beef lang pinakain sa amin, ba't naman ganun? Malamang, putang ina mo, ano ba trip mong almusal nun? Tangina mo, nagtatago na lang tayo sa resort para mairaos yung event, tas gigising ka, nakala mo taga ron. Demanding kay Arik ang puta, papa mo ba yun? Breakfast nga, breakfast. Ano ba gusto mo? Ipagluto ka ng cheeseburger, toasted bread with lettuce, tomato at extra sauce? Sa drinks may tubig, coffee, lemon at extra juice? Puta, lupit naman ni boss. May ma-issue pag kinapos. Masabi lang na may beef, kahit corn beef pinatos. Diba? Quarantine battles, pandemic. Tinawag niyang praning yung mga tao, gawa-gawang sakit lang daw kanyang kinokondena. Tapos nung nasa sunugan ka na, sasabihin mo dahil sa flip-top nagka-COVID ka? Tanginan to, mga para lang makapanira, naging believer ka bigla. Gago, di ka nawalan ng panlasa, ang nawala sa'yo hiya. Pagkatapos ng laban mo kay Masta, may poison ka pa, bakit hindi ka nagsalita? Tangina, sa flip-top daw nakuha yung COVID, pero doon pinakalat sa kabila. Wanna know why? Kasi yun yung mga reason kung bakit yung sunugan ay nagka-interest. You're against number 1 league at kanila mismo yung na-witness. Yung motibo at yung hype sapat na para sila ay mag-invest. Nagtitrigger ka ng competition, healthy ka sa business. Ang ina. Tinatawag niya kaming battle rap slave kanina pa. Pero kami pa talaga? Ilang libo lang dinagdag ng sunugan sa TF mo, masaya ka na. Pinagsisigawan niya sa sunugan, sa kumu, na yung kinikita niya sa flip-top barya habang nagtatrabaho ka para sa 2 kumpanya, tanga! Ano? Sino ngayon ang most use? Ikaw. Pero tuwan-tuwa ka kasi ikaw ang bida. Pastang savior ng sunugan habang sinasalba yung kabilang liga. Round 1, typical na rima. Round 2, damay pamilya. Pag yung round 3, humihina. Siyempre, back to you, enigma. Pansin nyo ba? Boring yung mga akatabates pag yung flip-top hindi niya tinitira. Sama mo pa yung uprising, 3G, Sisinyo, para yung issue mas mabisa. Kaya kahit kanino ka pa mangamuha, kahit kaninong liga ka pa pumila, flip-top pa rin ang dahilan kung bakit ka kumikita, hipokrito. Ano? Laban niya kay Apok. Sinadya niyang i-trigger si Apok nang idamay yung uprising sa verso niya. Ang dami mong sinabi, nirebatan ka lang ng eto ka. Di ba? Tanginan to, atapang tao porkit abound si Raawat. Okay lang kahit mukha siyang tanga. O ba't ngayon hindi mo tinitesting yan sa papalagan ka, ano? Ha? Suntukan tayo? Ha? Oh, that's what I'm talking about. He's always waiting for that opportunity. Nung sinabi ko siyang sasampalin ko siya, mukha agad pinansalo. Nung hinamon ko ng suntukan, sagot agad, tara ano. Basang-basa kita, tarantado, wag ako. Alam kong nag-aantay ka na lang ng papatol sa'yo. Kasi pag sinapak ko to ngayon, kinabukasan sikat siya. Sabay hashtag Akata Effect yung mga bobong fans niya. Eto, nagtuturo ng daan palabas ng depression. Naghahanap lang to ng damay. Pinagsisigawan yung peace of mind habang nagpaparami ng kaaway. Tangina kung sino-sino dinadamay para lamang kumonekta. Yung hindi kayang abutin, dinadaan sa pagprotesta, bistado na rototorepa. Wala kang karapatang magreklamo kung ikaw mismo yung problema. Tangina sa mga nanamantala ng init, hindi nyo na magagamit to. Kung taging kasiraan lang ng iba ang siyang nagiging kabig nyo. Pwes ako naman magtatanong, Apex, sana maging tapat ka sa narito. Tama pa rin ba si Akata o mali mga sinabi mo? Boom! Tapos ka Apex. Andiyan ba si Apex? Grabe. Alam mo, kaya nga hindi makabanat to sila Apex. No? Talagang ang bigat ng mga birada na itong mga, ng mga 3GS, no? Kung maalala nyo, di ba, nung nag-away sila nag-battle sila ni Sinyo, di ba? Binanatan niya si Akata, di ba? Kaya nga kasama si Arik, no? Umiinit ang labanan dito sa mga flip-toppers natin, ha?
binabanggit tungkol sa style ko ng pakikipag-battle. Kung sino-sino daw yung tina-target. Tanginang mo, ganun talaga kapag marunong ka mag-market. Buti nga dahil sa ginawa kong init, muli kayong nagka-budget. Dahil sa ginawa kong issue, yung flip-top nagkaroon ng parang racket. Shit! Pukin ang ina, ano pa yung mga sinabi mo? Ang dami kasi kaya di ko na matandaan, pero yun nga, pinatulan lang kita kasi wala na akong magawa. At hindi totoo yung mga sinasabi mong nakaasa pa rin ako sa aking ina. Kasi ang totoo, meron akong empleyado, 5, kumikita ng tagsi 50 tapos 30 sa akin, 20 sa kanila. Ganon ako ka-scammer. At proud ako dun, brother. Marunong ako mag-market ng hassle nang hindi ka nahahassle. At tangina mo ka. Ano ba yun? Who the fuck you think you are para magbigay ng leksyon? Can't you even see the fact na wala ka pang maayos na direksyon? 50 plus battle, putang ina. Di ka pa kontento dun? Mas dinadaig mo pa ata sila sa pagiging takam sa atensyon. Puta, for you to become like that, I think you have too much to endure. Bulbuling ka na lahat sa battle rap, di ka pa nagmamature. Porket validation ng tao, hindi mo lang na-secure. At mas pinag-usapan nila ako, kaya bigla kang insecure. Kinulang ka ba sa papure ng bossing mong singkit? Kaya ako napagbalingan ng naipon mong ngit-ngit. Pues imbis na magalit, awa na dama ko sa aking dibdib. Pare, huwag ka kasi sa akin malalamin at baka mamatay ka sa inggit. Tangina. Baka mamatay ka sa inggit. Tangina yan. Ang dami mong pinaghihirapan. Ang dami mong ginagawa sa buhay. Habang ako gigising ng kahit anong oras ko gusto. Tapos bayad lahat ng bills. Putang ina. 24 hours a day. 1 hour lang akong nag-check ng bangko para kumuha ng pera. Tapos yung 23 hours, bahala na kung ano yung eksena. Kaya huwag kayong maniwala kay Bugoy na dapat mag-focus ka sa buhay. Dapat relax lang. Bakit ka magpapayaman kung pwede namang libre na lahat? Tangina, malapit na magkagera, magpapayaman ka pa? Putangina mo, malapit na magkagera, ang taba-taba mo pa? Paano ka lalaban yun? Tanginang to. Lala mo. Bakit ka ganyan? Ang dami mong sa what to do and what's not, ang dami mong satsat. Disiplina, responsibilidad, hindi mo nga kayang magpapayat. Kaya na, sa healthy living, wala kang understanding. Kaya stress eating, ginagawa niyong family bonding. Ganyang katawan, pag nagpawis, malapot. May mga marka pa ng galis at mga kamot. High blood diabetes, di ka ba natatakot? Pag inabot ka ng krisis, kanino ka buburaot? Ganyang diet, di mo kayang magpalit. Paano pag yung mga anak mo nagaya yan, tapos sila nagkasakit? Sa Facebook, si Lord, tatawagan mo na naman ulit. Kasalanan ba ng Diyos kung bilang ama, hindi ka physically fit? Tangina mo, mag-push up ka rin kasi. Jumping jack pa minsan-minsan. Tanginan to. Ano pa? Ang dami kong nasulat na wala eh. Pero tangina, solid talaga. Isipin mo, champion ka tapos wala akong panalo, magkaharap tayong dalawa. Ganun pala talaga kapag wala ka ng pakialam sa madla. Haangat ka ng aangat tapos malulula ka bigla. Parang nangyari sa akin nung nakaraan lang, nandiri ako sa inyong lahat. Sabi ko, tangina, sanay ako sa hate, bakit nyo ako gusto? Kaya kung akala mo nagpapapansin ako dito, ayan, sinira ko na para sa'yo. Wala talaga akong pakialam sa mga yan.
Ikaw 2 taong ka ng kampiyon. Gusto mo pa rin makipagsukatan ng sungay? Sino mas magaling sa atin dalawa? Di ka pa nauumay. Ako pag di pinayaran ng tama, doon lang ako gagawa ng hukay. Wala na akong paki sa kultura kasi may anak na akong binubuhay! Okay ng ina mo. Ang galing ng mga sulat mo ha, pero hindi totoo lahat ng sinabi mo. Solid. Pero mali talaga. Ang ganda ng pagkagawa, talagang naniniwala akong professional ka na. Isa ka ng professional na tanga. Ang galing eh. Battle MC na Battle MC. Mongoloid talaga. Isipin mo kung may mga normal na tao na gumagawa ng pinagagawa natin dito sa gitna. Ang lala nun, pre. Isipin mo lahat nagpa-bars. Kahit nagtitinda lang ng kape. Ano na yung akata, hindi na nananakit ha. Baka bigla pa kayo maghanap ng, nasa na yung nakakasakit na siya. Wala na tayong magagawa, gumaling na eh. Tapos na ako sa lonely stage, bro. Okay na ako ngayon. Kaya nga, saya-saya ko na lang ginagawa to eh. Hassle-free. Tangina. Putang ina, nawala talaga. Raistag, kita tayo ulit sa gapo ha. Tangina, kala ko ikaw yung makakalabang ko eh. Kikay-queen sana kita. Ano? Okay, that's all folks. I hope you all entertained. Thank you. Na-entertain mo naman talaga kami. Na-entertain mo kami. Ang last yung battle, judges, pagdesisyon na natin yan. Pangil sa pangil, Akata versus Pistolero. Magingay pa tayo isang beses para sa laban na yon. Ang mananalo ng 30,000 pesos, ang binoto ng hurado, 5-0 para kay Pistolero. Sobrang solid ng laban na maraming oras na feeling ko hindi siya kasi sobrang cool ni Akata. So solid pa rin. Anyway, this is my final thoughts, no? Alam niyo, no, napakaganda ng battle nilang dalawa and tama naman talaga ang pagkakapanalo ni Pistolero. And totoo naman talagang siyang nanalo din sa battle na to. Well, hindi ko na pahabain na dahil sobrang mahaba na po yung ating tinalakay ngayong araw na ito. And talaga namang karapatang manalo talaga ni Pistolero, no? Pistolero. And si Akata kasi nawala, no? Nakadalawa siyang litanya. Ibig sabihin, nag-freestyle na lang siya, no? Mahirap yun, no? Mahirap yun. Pag nakapagsulat kasi si Akata talaga, magandang klase sana ng laban. Anyway, Gardena TV o Flipboy TV, powered by Gardena TV. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik agad. Maraming salamat ho. And sana ho nag-enjoy kayo dito sa Rap Battle League, no? Ng ating Pilipinas, no? Talaga lang sumasabog ang mga rapper ng Pilipino. So kahit nung wala na si Kiko, 'di ba? Syempre, buhay na buhay ang dugo ng mga iniwan ni Rap King, no? Na si Kiko Francis Magalona. Thank you guys again. Muli magpapaalam na po ang inyong lingkod. This is your Flipboy TV powered by Gardena TV. Ayan, ang inyong lingkod, Gardena TV. I love you guys and tama naman po ang hurado. Tama po ang kanilang pinili sa araw na ito. Ang aking reaksyon, sana nagustuhan nyo. And this is your Flipboy TV powered by Gardena TV. Peace out guys, peace out. Ingat po, ingat po.